Ngayong gabi, inilunsad ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking pag-atake laban sa Russia mula simula ng digmaan. Tumigil na naman sa ikatlong beses ngayong buwan ang pinakamalaking oil terminal ng Caspian Pipeline Consortium malapit sa Novorossiysk sa pagpapadala ng langis. Bukod pa rito, ayon sa opisyal na estadistika, hindi pa rin nagawang ayusin ng Russia, pakinggan ninyo, ang 18 refinerya ng langis matapos ang mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Nasira ang grain terminal sa Tamani dahil sa drone attack. Nabawasan ng isang katlong kapasidad ang isa sa pangunahing pabrika ng Lukoil. 3 araw na ring sunod-sunod na tinatamaan ng drone ang mga bodega ng marketplace na Vilberis. Sa pagkakataong ito sa rehiyon ng Penza at Udmurtia at kalaunan sa araw na yon ay tinamaan din ang ikatlong bodega ng Vilberis. Ngayon, desperado na naghahanap ng bodega ang kumpanya sa Kazakhstan. Sabi nila, tara lumipat doon, mas ligtas daw. Pero ayaw ng mga Kazakh, nagsusulat sila sa social media na huwag pumunta doon. Sa parehong panahon, iniulat ni Robert Magyar Brody, commander ng Ukrainian Drone Forces, ang pagkasira o pinsala ng 205 barko mula na magsimula ang operasyon sa dagat ngayong buwan. Malakas ngayong gumaganti ang Ukraine sa maruruming Ruso matapos ang ballistic missile strike sa bahay ng pamilyang may maraming anak malapit sa Kryvyi. O baka makakain pa tayo. Yung wild berries ang tinamaan. Oo, talagang matindi talaga, putay na. Naintindihan? Ngayon, kapag sumiklop pa ang apoy, sakto na yun. Kita mo doon sa dilit Dito bala, putang ina, elektrostalina. parang tumutusok lang siya sa isang gilid. Ayan, nagsimula na siya masunog sa isang bahagi. Ayan, sa isang gilid nagliyap. Sige, magsimula tayo sa pinakasensitibong atake sa terminal ng KTK malapit sa Novorossiysk dahil tinatamaan nito ang ilang ekonomiya ng sabay-sabay, hindi lang ang sa Russia. Ang Caspian Pipeline Consortium sa Novorossiysk noong ika-30 ng Hulyo ay nagulat ng pagtigil ng paglo-load ng langis sa kanilang Black Sea Terminal sa Yuzhnaya Ozerevka matapos ang pag-atake ng mga drone sa mga tanker. Ayon sa umpanya, kanina madaling araw ang tanker na Nisa Sifnos sa ilalim ng bandila ng Marshall Islands na nagdadala ng langis para sa kumpanyang Kazakhstani na Tengiz Chevroil, isang subsidiary ng Amerikano kumpanya na Chevron, ay ikinakargahan ng langis sa offshore mooring facility na VPU-3 nang ito ay inatake ng drone. Sa lugar ng manifold sa cargo deck ay nagkaroon ng sunog na naapula ng crew at ng 3 auxiliary vessels ng KTK. Bukod pa rito, sa parehong araw ay inatake rin ang tangke na Marathi na may bandila ng Isla ng Man na papunta rin sa terminal para kumuha ng langis. At dito mahalagang epekto ng pag-ataking ito dahil sa paulit-ulit at sistematikong paraan nito. Ayon sa Reuters, ito na ang ikatlong beses na tumigil ang terminal na yung Hulyo. Noong Hulyo 27, inanunsyo ng Ministry ng Enerhiya ng Kazakhstan ang pagpapatuloy ng transportasyon ng langis sa pipeline ng Tengiz Novorossiysk at paglo-load sa sea terminal matapos ang pansamantalang paghinto. 3 araw ang lumipas, tumigil ulit ang lahat. Ang Caspian Pipeline Consortium, ang pangunahing ruta ng Kazakhstan sa pag-export ng langis mula sa 3 malalaking oil field papuntang pandaigdigang merkado. Sige, alisin ko na agad ang anumang bahid ng manipulasyon sa paksang ito. Ayon sa mga analista, magtatagal ang pagtigil ng Caspian Pipeline Consortium, kaya ng Kazakhstan na idaan ang karamihan ng langis nila sa Azerbaijan at Georgia, ngunit limitado pa rin ang ruta para maiwasan ang terminal na ito. Hiwalay ring naitala ang gituwirang pinsala. Ang mga bahagi ng drone ay bumagsak sa loob ng kumpanya sa bayan ng Volna, Krasnodar Krai.
4 ang nasugatan, 3 na ospital, ngunit tinuring lang itong collateral na pinsala. Kazakhstan, dapat na siguro nitong isipin kung sino talaga ang kaharap nito. Ipapaliwanag ko kung bakit ganito ako magsalita. Yung mga Kazakh nagtatampo sa balita, sabi nila, bakit ganito? Sinuportahan namin kayo pero tinatamaan ng KTK. Pera namin yan. Mga kaibigan, ngayon nalaman natin na biglang seryosong gustong iproseso ng Kazakhstan ang lanis ng Russia sa kanilang mga oil refinery. Para sa mga Ruso, lahat ng Russian oil refinery mga kababayan, nasusunog. Uulitin ko, sabi ng Kazakhstan, ibigay niyo sa amin ang langis ng Russia, gagawa kami ng gasolina at diesel para mismo sa mga Ruso. Doble kara talaga yan. Sa isang banda, nagrereklamo sila sa Ukraine na nagtatanggol dahil sa atake sa KTK, pero sa kabila, tinutulungan pa rin nilang mga Ruso sa gasolina. Maladang isama rito ang posisyon ng Estados Unidos dahil nagpapakita ito ng internasyonal na sensibilidad ng issue. Ayon sa Wall Street Journal, nagbabala ang administrasyon ng Estados Unidos sa Ukraine tungkol sa hindi katanggap-tanggap na pag-atake sa mga tanker na hindi pag-aari ng Russia. Kaugnay ito sa apela ng pamunuan ng Chevron na naapektuhan ang mga interes nila sa Kazakhstan ng mga pag-atake. Ngunit patuloy pa rin ang mga pag-atake. Paalala lang, ang mga Amerikano kahit sa panahon ni Joe Biden ay ilang beses nang nakiusap na wag atakihin ang Novorossiysk. Paano mo naman hindi atakihin yon? Isa pa itong pinakukunan ng kita ng mga dugyot na Ruso na kumikita roon para ipagpatuloy ang digmaan laban sa Ukraina. Sa anong lohika hindi natin dapat atakihin ang terminal na ito? Ang ikalawang mahalagang pangyayari ngayon ay ang daungan ng Taman sa Krasnodar Krai. Ayon sa timog na tanggapan ng taga-usig sa transportasyon ng Russian Federation, matapos ang drone attack, may mga nasugatan at nasira ang infrastruktura ng daungan. Sinabi ng ahensya na binabantayan nila ang gawain ng mga tagapagpatupad ng batas sa lugar ng insidente. Babanggitin ko na ang grain terminal sa Taman ay isa sa pinakamalalaking export hub sa timog ng Rusya at ito ay nasira. Mula, usapin na naman ito ng pagkakakitaan ng pera. Ang ikatlong malaking kaganapan ngayon ay ang pag-atake sa Permneft-Chordsyntes, isang pangunahing pabrika ng Lukoil. Ayon sa Reuters, na sumangguni sa mga source mula sa industriya, huminto ang kumpanya ng halos 1/4 ng kapasidad nito matapos ang naunang pag-atake ng drone noong ika-29 ng Hulyo. Hindi ito ang unang beses na tinamaan ang mga oil refining assets ng Lukoil ngayong taon. Noong nakaraang Hunyo, inatake rin ang isa pang pinakamalaking planta ng kumpanya na Nizhegorod Nefteorgsyntes sa Kstovo. Ito ang ika-4 na pinakamalaking oil refinery sa Russia at pangalawa sa produksyon ng gasolina kung saan napatigil ang pangunahing processing unit na AVT-6 na nagbibigay ng 53% ng kabuuang kapasidad ng buong planta at mukhang hindi magagawa na dagdagan ang operasyon ng mga naapektuhang pabrika sa susunod na buwan. Sa pinakamagandang kaso, mananatili ang dami ng pagpuproseso gaya ng nakaraang buwan, maliban na lang kung may bagong pag-atake na malamang mangyari pa rin. At dito lumabas ang opisyal na pagtataya na talaga namang nakakaliw. Hindi nagawang maibalik ng Rusya pagkatapos ng mga pag-atake ng mga drone, pansin, 18 malalaking oil refinery. At ibig sabihin nito, ang pinsalang naipon sa mga buwan ng pag-atake sa oil refining ay hindi lang paisa-isa, kundi sistematiko na apektado ang malaking bahagi ng industriya ng sabay-sabay. At dahil dito, ang mga sunod-sunod na pag-atake ay sistematikong winawasak ang buong industriya para hindi na ito muling maibalik. Ibig sabihin, kailangan pa ring atakihin ng mga drone kahit ang mga pabrika na tumigil na sa operasyon. Kailangan silang sirain hanggang sa punto na mas madali na lang silang itapon kaysa ayusin. Ang ika-4 na bahagi ngayong araw ay panibagong atake sa mga bodega ng Wildberries. Pangatlong sunod na araw na ito. Noong gabi ng Hulyo 30, inatake ng mga drone ang mga logistics center ng marketplace sa Penza at Sarapul sa Udmurtia. Kinumpirma ni Gobernador Oleg Melnichenko ng Penza Oblast ang pag-atake at iniulat na 200 empleyado ang inilikas mula sa sentro. Kinumpirma rin ni Olga Abramova, pansamantalang namumuno sa Udmurtia, ang pag-atake sa bodega sa Sarapul. Doon din, nakipaglaban ang mga bumbero sa sunog
dalawa pang bodega ang natupok. Sinabi ng kumpanya na naayos na nila ang kanilang mga ruta ng logistika. Ang pagtanggap at pagpapadala ng order ay dumadaan na sa ibang pasilidad, pero tiyak na aatakihin din ng mga yon, huwag nang mag-alinlangan. Isang halimbawa ng reaksyon ng komandante ng mga puwersa ng drone na si Robert Magyar Brody. Nagbigay siya ng sarkastikong komento tungkol sa nangyayari sa kanyang Telegram channel gamit ang maikling parirala. Hindi darating ang padala. Binanggit niya ang mga lungsod na kamakailan ay inatake ang mga pasilidad sa logistika ng marketplace tulad ng Krasnodar, Nevinomorsk, Minsk at Sarapul. Nagpahiwatig siya na mapapatuloy pa ang serye ng mga pag-atake sa logistical na infrastruktura ng marketplace. Ang kampanya ng mga pag-atake mismo sa mga logistical na sentro ng Wildberries, paalala ko lang, ay nagsimula noong Hulyo 18 at sa panahong ito ay mahigit 10 na bodega na ang inatake. Ang panig ng Ukraine ay binibigyang katwiran ang mga pag-ataking ito sa pamamagitan ng mga opisyal na pahayag. Ginamit daw ang mga pasilidad ng kumpanya para sa pagdadala ng mga piyesang saklaw ng mga parusa para sa paggawa ng mga drone, kagamitan sa nabigasyon at iba pang kagamitang militar. Ano pa nga ba ang masasabi kung sa marketplace mismo ay may seksyong lahat para sa espesyal na operasyong militar sa website? Dapat ding banggitin ang pahayag ng punong taga-disenyo at co-owner ng Ukrainian na Firepoint, si Denis Shtillerman. Tinawag niya ang Wildberries bilang pinakamalaking nangungutang ng pera sa Russia. At sinabi niya na ang pagkalugi ng kumpanyang ito ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng ilang mga bangko, kabilang ang VTB. Sumasalamin ang opinyong ito sa lohika ng panig ng Ukraine sa pagpapaliwanag ng napiling target. Hindi lang ito basta pag-atake sa mga bodega, ito ay isang pagtatangkang sirain ang buong kadena ng ekonomiya. Nasunog ang mga bodega, nalugi ang kumpanya, hindi na mabayaran ang utang, kaya posibleng magdulot ito ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga bangko. At ang ikalima at huling bahagi ng araw na ito ay ang mga datos tungkol sa kampanyang pandadat laban sa mga Ruso sa kabuuan. Ayon kay komandante ng mga puwersa ng mga sistemang walang piloto Robert Magyar Brody, noong gabi ng Hulyo, 34 na tanker ang tinamaan sa Dagat Itim. Dahil dito, umabot na sa 205 ang kabuang bilang ng barko mula na magsimula ang operasyon noong Hulyo 6. Ayon sa kanya, mula sa bilang na ito, 130 ang mga barkong tinamaan sa Dagat Azov at 75 pa sa Dagat Itim. Tungkol sa kabuang larawan ng pag-atake ngayong gabi, iniulat ng Ministry ng Depensa ng Rusya na pabagsak ang 258 Ukrainian drone sa himpapawid ng mga rehiyon ng Belgorod, Bryansk, Voronezh, Volgograd, Penza, Rostov at Tambov. Krasnodar Krai, sinakop na Crimea, Adygea at mga katubigan ng Dagat Azov at Dagat Itim. Mga kalahating taon pa lang ang lumipas, mahirap isipin noon na magkakaroon ng ganitong sabayang malawak na pag-atake sa Rusya. May isa pang interesanteng estadistika. Sa unang pagkakataon, naitala na sa nakalipas na 4 na buwan, mas maraming drone ang ipinapalipad ng Ukraine patungong Rusya kaysa ng Rusya patungong Ukraine. Tungkol naman sa mga posibleng susunod na mangyari para sa Ukraine, ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng hayag nilang estratehiya na gipitin ang ekonomiya ng Rusya sa pamamagitan ng pag-atake sa pagpoproseso ng langis. Logistikang pang-export at pandagat na transportasyon, ito rin ang tinatawag ng mga opisyal ng Ukraine na malalayo ang parusa. At ang pinakamahalaga, ito ang dapat ipaalala araw-araw sa mga Ruso. Bago sinimulan ng Ukraine ang kampanyang ito ng malawakang pag-atake sa mga oil refinery, sa Wildberries, sa logistics at iba pa, pinaalala ko si Volodymyr Zelensky ay hayagang nanawagan kay Vladimir Putin ng tigil putukan sa himpapawid. Ibig sabihin, titigil ang magkabilang panig sa pag-atake sa teritoryo ng bawat bansa. Ano ang ginawa ni Putin? Tumanggi si Putin noon sa ideyang ito. Pagkatapos nito, nagsimula ang Ukraine sa malalakas na pag-atake. Para sa Russia, ang madalas na pagtigil ng mga pangunahing pasilidad, ang Caspian Pipeline Consortium sa Novorossiysk ay tumigil na sa ikatlong pagkakataon na yung buwan at 18 refinery ng langis ang hindi pa operational kaya't naiipon ang epekto ng pinsala na nagpapababa sa katatagan ng industriya sa bawat bagong pag-atake. Para sa Kazakhstan, na dumadaan ng langis sa KTK Terminal sa Novorossiysk, dobleng alanganin ang sitwasyon.
Walang sapat na alternatibong ruta ang bansa para tuluyang mapalitan ang rutang ito ng pag-export. Pero ang tanong sa Astana, talaga bang sa buong digmaan ay di nyo naisip ang alternatibo? Kilala nyo naman ang mga Ruso, di ba? Alam nyo ba kung sino ang mga Ukranyano? Naiintindihan nyo ba na hindi basta-basta palalampasin ng Ukraine ang lahat ng ito na maghihiganti sila? Di ako naniniwalang dito naintindihan ng matatalinong Kazakh. Ang mga posibleng mangyari sa susunod. Kung magpapatuloy ang bilis ng pag-atake, mapipilitan ng Rusya na paulit-ulit ayusin at muling mawala ng parehong pasilidad. Sa loob ng ilang buwan, maaaring bumaba ang kabuuang pagproseso at pag-export ng langis. Kasabay nito, tumitindi ang diplomatikong presyon mula sa mga kalduraning kaalyado, lalo na sa Estados Unidos. Huwag kayong magulat, sa Ukraine, may hiling na iwasan ang mga target na konektado sa interes ng ibang bansa at internasyonal na kumpanya tulad ng kaso ng langis mula Kazakhstan. Mahalaga ring tandaan, ang Ukraina ay pangunahing tumatarget sa Rusya. Hindi tinatarget ng Ukraina ang mga kapartner. May kahit isang atake ba sa kanila? Wala. Lahat ng atake ay laban sa Rusya. Tanong ko sa mga katuwang, bakit patuloy pa rin kayong nakikipagtulungan sa Rusya? Sinusubukan ng Rusya mag-adapt. Inaayos ng Wildberries ang supply chain gamit ibang bodega habang nakikipagkasundo ang mga autoridad sa Kazakhstan para ligtas na maproseso ng Kazakhstan ang langis ng Rusya para gawing gasolina para sa mga Ruso sa kanilang teritoryo dahil sinunog na ang mga pabrika nila. Kung gagawin ito ng Kazakhstan, magkakaroon ng Kyiv ng maraming seryosong tanong para sa Kazakhstan. Conclusion. Noong Hulyo 30, nagkaroon ng malawakang pag-atake ng mga puwersang Ukrainian sa ilang bahagi ng ekonomiyang Ruso. Tumigil sa ikatlong pagkakataon na yung buwan ang paglo-load ng langis sa Caspian Pipeline Consortium terminal sa Novorossiysk. Nasira ang grain terminal sa Tamani. Nawalan ng isang katlong kapasidad ang Lukoil Refinery at 18 pang malalaking oil refinery sa bansa ay hindi pa rin operational. Tatlong sunod na araw nang inaatake ang mga bodega ng Wildberries na yan naman sa Penza at Udmurtia. At ang operasyong pandagat laban sa mga barko ng Shadow Fleet ng Russia ay umabot na sa 205 barkong tinamaan mula noong ika-6 ng Hulyo. Ganito gumagana ang tunay na mga parusya. Ang mga pag-ataking ito ay nagdudulot ng presyon, gaya ng inyong alam, hindi lang sa isang industriya, kundi sa buong sistema ng lohistika at pag-export. Ibig sabihin, layunin ng Ukraina na pigilan ang anumang kakayahan ng Russia at ng mga Ruso na kumita ng pera para ipagpatuloy ang digmaan. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.